Tiniyak ng Department of Transportation at ng LTFRB na nabibigyang prioridad ang pangangailangan ng mga apektadong tsuper sa kabila ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Si Elijah Canla sa detalye. Mananatiling suspendido ang panukalang piso hanggang 2 pisong fare hike sa mga pampublikong sasakyan upang maiwasan ang dagdag pasanin sa mga commuter sa gitna ng paggalaw ng presyo ng langis at presyo ng mga bilihin. At hindi naman pong ibig sabihin na hindi po ibig sabihin na disapproved. Suspended lang sapagkat ang DOTR, ang Pamahalaan Nasyonal, kailangan magbigay at maghanap ng pamamaraan para makatulong sa ating transport group. Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa ginanap na joint press conference kasama ang LTFRB at ang ilang mga transport group sa bansa. Pero tiniyak naman nila na hindi maiiwan ang sektor ng transportasyon at sinigurong maaalalayan ang mga ito. Bilang paunang relief measure, itataas sa 12 pesos kada litro ang fuel discount mula sa dating 10 pesos simula August 15, kung saan inilaan ng gobyerno ang 400 million pesos na pondo para makatipid ng humigit kumulang 1,800 pesos kada linggo ang mga tsuper. Lahat po yan ay tinutugunan po ng ating pamahalaan at sa lahat po ng kanilang mga concerns ay makakaabot po ito para po matugunan na mas mabilis kung ano yung mga lugar na dapat pa na magkaroon ng mga gasoline stations na may magbibigay ng fuel subsidy ay dapat po na matugunan kaagad. At sa ganito po na 2 piso ang increase from 10 pesos to 12 pesos, ito po ay makakapagbigay na rin po ng ginhawa sa ating mga kababayan sa transport sector dahil itinaas nga natin sa 12 pesos kada litro. So 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno. Bukod sa fuel subsidy, opisyal na rin isasama ang PUV drivers sa Uplift Assistance Program ng DSWD para sa 2,000 pesos na tulong pinansyal bawat pamilya gamit ang master list na isinumite ng kagawaran. Based sa usapan namin ni Secretary Rex, isasama na po yung transport group dito. So masasama po sila sa next ng uplift assistance natin. Naglaan din ng DOTR ng hindi bababa sa 1.5 billion pesos na budget para sa Public Transport Modernization Program o PTMP kaugnay ng amortization assistance. Layo nitong magbigay ng hanggang 20,000 pesos kada buwan sa mga nag-transition na transport groups para matulungan sila sa kanilang mga bayarin. Kabilang din sa mga inisyatibo ang pag-waive ng toll fees para sa provincial buses sa Piling Expressway simula August 10, pagpapalawig ng terminal fee waiver sa PITX hanggang katapusan ng taon at libreng monthly terminal fee sa 86 na public transport terminals sa isang mall simula August 15. Dahil sa mga napagkasundo ang hakbang, kinansela ng mga transport group ang nakatakdang nationwide tigil pasada ngayong August 7. Gayon din ang nationwide strike sa susunod na linggo. At sa tingin ko naman po, dito po sa natin nakuha, hindi na po tayo dapat magwelga. At sino po ang pahihirapan natin dito? Ang pahihirapan lang natin dito yung ating mananakay. Oo, hirap na po ang aming mga driver. Ganon din po ang operator. Pero sa ginawa po nila, nakikita po namin na sinasagot nila lahat na may tutulong para sa transportasyon. Binigyang diin ni Secretary Lopez na ang lahat ng mga proyektong ito ay bunga ng buong whole of government approach ng administrasyon upang direktang matugunan ang mga suliranin sa sektor ng transportasyon sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.